sa may na 10 buwan, makakauwi na sa bansa. Yan at iba pang mga ulat sa pagbabalik ng Balitang Middle East. Saludo ang TFG sa kabayanihan ng Samaang Davao sa Riyadh na nagtulong-tulong para makalintong ng pondong igagawa ng 2 bahay ng Gawad Kalinga. Balitang Middle East, nakikiisa sa pagdiriwang ng ika-15 anibersaryo ng TFC. Huli na namang nakapangbiktima ang sindikato ng Texcam sa Pilipinas. Mahigit 200,000 piso ang nakuha nila sa pinakahuling OFW na nabiktima sa Oman. May Balitang Middle East, si Roman Soldevilla. Naghingi ako ng konting sa gobyerno natin. Kung hindi man po kami matulungan, sana mabigyan lang ng katarungan itong nangyari sa amin sa mga panloloko ni Atty. Ayala at ni Angel Tabueno. Ito ang panawagan ni Mona Jose nang lumapit sa Balitang Middle East dahil sa umaling panloloko ng 2 Pinoy sa Pilipinas. Tinek sila ng isang Atty. Ayala na direktor daw ng GMA Charity Foundation. Nanalo raw ang SIM card nila ng 2 milyong piso. Naniwala naman sila, lalo na nang ipakausap sa kanya si Pangulong Gloria Macapagal Arroyo para patutuhanan ang papulo. Pinakaiusap po niya sa amin na babae at sinabi niya na siya si Gloria Macapagal Arroyo. Naniwala kayo kung siya si Presidente? Naniwala po kami kasi po ang sabi niya na at the moment nandun po daw siya. Nandun po daw si Gloria Macapagal Arroyo at pinirmahan na daw yung mga papel namin, mga papeles, yung mga ng kapatid ko, lahat na. Kaya naniwala po kami nung una. Pero humingi raw ng pera si Ayala para ma-process at makuha ang premyo nila. Para daw po ibayad sa BIR at saka sa insurance at saka sa Western Union kung saan ipapadala yung cheque. Nagpadala agad si Mona ng 25,000 pesos. Pero humingi ulit si Atty. ng pera dahil may babayaran pa raw sila. Nangutang si Mona sa mga kaibigan at nangakong babayaran sila kapag na-release na ang cheque. Pinipilit niya kami na maghanap ng pera dito sa Oman. At sinasabi pa po niya na maghiram kami. Umabot sa 200,000 pesos ang kabuang na ipadala ni Mona sa mga manduloko. Katunayan po, ang kumukuha ng mga perang inihingi ni attorney ay si Angel B. Tabuena. At saka ang pinagtataka po namin, itong lately na, pinapadala po kasi namin ang pera dun mismo sa Cebuano na Western Union sa Makati. Nang humingi na ulit ng pera para i-cash ang kanilang cheque, naisip na Mona na lukuhan na ang nangyari. Hindi naman po siguro kami ganong katanga na cheque ipapa-in-cash para ipadala dito sa Oman at may bayad pa po ba yun, sir? Parang binagsakan ng langit si Mona ng matauhan sa katotohanan. Itong mga perang naipadala namin sa kanila, sa totoo lang po, pati po ng pagkain ng kapatid ko sa preno ngayon talagang nanggagaling pa dito sa akin. Dahil po sa mga taong ito. Ngayon, problema ni Mona at ng kanyang kapatid kung saan kukuha ng pambayad sa mga taong inutangan nila. Para kay Mona, isang mapait na karanasan ng kanilang naranasan at sana'y kapulutan ng aral para sa ating mga kababayan. Nagbabalita sa Middle East, Rowan Soldevilla, Muscat, Oman.